guys! Magandang araw! My name is Mildred ng Dred's TV Rooftop Gardening. Okay guys, for today's video, nadidistract ako sa bunga ng aking kalamansi. Okay, guys, medyo medyo okay ang panahon ngayon. Ang ating araw ay medyo naglaylo siya. Siguro nagsawa na yung araw natin sa kakabuga ng kanyang kainit-initan. So ayun, medyo ngayon, ang sarap. Medyo mahangin dito sa aking third floor. Medyo patay ng kaunti yung init. So kaya nakapag-repat ako ng aking halaman. Nakapag-ayos ako. So, hindi pa naman talaga guys, actually, na naayos ko lahat. Marami pa akong aayusin dito, actually. Pero hindi ko po ito matatapos sa ganitong, ngayong araw lang na ito. Ngayong hapon lang na ito. Kasi, syempre, maraming dapat galawin, maraming dapat ilipat, ayusin. So, unti-unti lang, habang paunti-unti, dahil hindi man tayo pwedeng magpakapagod talaga ng bigla-bigla dito. Syempre, ang ating katawan ay atin ding aalalayan dahil, syempre, mahirap nang magkasakit. Okay, di ba? Okay, so guys, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag niyo po ang kalimutang i-subscribe ha. Isama niyo na ako sa inyong mapagkalilibangan panoorin sa araw-araw. Actually, hindi naman araw-araw talaga ako nag-upload. Last upload ko po is 12 days ago. So, ngayon lang po ulit ako nakapagawa ng video dahil hindi ko po kakayanin talaga. Hindi ko kaya. As in, kahit naman sino. Walang may kayang sagupain ang sobrang kainit ng mga nagdaang mga araw talaga. Okay, so yung aking naripat kanina guys, hindi ko na po siya tawag nito, pinakita sa inyo yung pag-video ko. Ang pag-repat ko, hindi ko na po na-videohan yung pag-repat ko sa aking maliit na Carabao head. So ito siya guys. Nilipat ko lang siya actually sa malaking paso kasi gusto ko siya palakihin din katulad ng aking dragon head doon na malaki. So gusto ko siya ganun din siya, kaya pinalaki ko siya, nilagay ko siya sa paso na malaki. So ayan, makamaganda to pang thumbnail kasama si kalamansi. Ayan, yeah, ayan. So ayan siya guys, ito yung aking trinabaho ngayon dahil yung ang init po ay nagpahinga. Katulad ng sinasabi ko, napagod po siguro yung init sa kakabuga niya ng kanyang kainit-initan. So, ayun, nagpahinga. So, tayo naman ay sinamantala natin dahil yun lang naman ang pagkakataon. Yun lang yung chance natin na makagawa. Kasi mga katulad kong rooftop gardening or kahit hindi mga rooftop, siguro yung mga gardener, yung mga naghahalaman. Ito lang yung pagkakataon natin. Samantalahin natin habang medyo naidlip yung ating araw. So, ito na nga siya guys. Ito na yung update doon sa aking mustasa at sa aking bok choy na ipinunla. Ayan na sila guys. Oh, ayan. So, sa timba na yan guys, medyo marami-rami akong itinanim dyan. So, siguro mga 7 puno po yan dyan, 7 puno ng mustasa. Tapos dito, sa isa na ito, isa lang kasi medyo kaliitan lang yung paso. At saka guys ayan kumuha na po ako dito. Actually, alam nyo po, hindi po natin kailangan na tawag nito, bunutin itong buong na ito ng mustasa. Kasi kapag once na binunot po natin yan lahat, wala na po tayong babalikan. As in, lulutuin natin ito lahat. So, kung ang gagawin nyo, kung sariling tanim nyo lang naman, ganito lang. Pumuto lang kayo ng katulad ito. Ito lang, dahon lang sa kabila. So, itong mga maliliit-liit na to, lalapad pa yan. Magkakaroon pa yan siya ulit ng dahon. So, hindi po kayo kaagad-agad maubusan ng mustasa kasi gawa nga ng hindi po ninyo binunot. Ang mga binubunot lang po kasi guys yung mga binebenta, pero kapag po pansarili nyo lang po, pwedeng gunting-guntingin nyo na lang siya gupit-gupit. Katulad po ng aking mga ginawa dyan. Ayan guys, yan. Bawas na po yung mga yan. Nakuhaan ko na po yan ng mga malalapad at ako po ay nagsigang sa miso na po ng salmon. Yes, ayan. So dito na side ay yung aking bok choy. Alam nyo guys, inuunahan po ako ng mga ibon dito sa aking bok choy. Ayan, bok choy ko. Kinakain po ng ibon. So, hindi po talaga sila maganda ang pagkaano nila. Ayan, katulad po ng isa na yan. Medyo goods yan siya. Yan po talaga ang tamang tubo ng bok choy. Ayan, yan po
Yan. O, pagpasensyahan po yung dry na dahon. So, yan po yung talagang tamang-tama na tama na tubo ng bok choy. So, sa bok choy din po, same sa mustasa, hindi po natin siya pwedeng bunutin kasi wala ka nang babalikan. Ayan. Ganyan lang po. So, ang bok choy ko na ito, guys, ay ginawa pong almusal, tanghalian, merienda, hapunan ng mga ibon dito. Ayan. So, dito na side, meron din po ako dito. Ayan. Mustasa din po ito. Ayan, mustasa. Tapos bok choy din po yung nandoon. Ayan, yung mga yan. Tapos mustasa. Alam nyo guys, kung inyo napansin, sa dami ng bok choy, sa dami ng bok choy, na naitanim ko or naipunla ko, yung nabuhay lang po sa bok choy, kakaunti lang. Kasi nga po, nung pagkapunla ko po ay pinapapak na po ng mga ibon. So, mas dumami ang sa mustasa na nabuhay compare sa bok choy po. Yun. Yun po yung yun po yung naging problema sa aking bok choy kaya ang kakaunti ng mga nabuhay. So, sa panahon ngayon na napakamahal ng bilihin, kailangan lang po talaga natin magtiyaga. Magtiyaga lang po talaga tayo magtanim. Katulad nga po neto. Ito, katulad ng po neto, nasa paso lang. Nasa paso lang siya pero pag bumili ka po ng pag bumili ka po ng isang tali nito, nasa 10 pesos na po kasi. So, ang naglalaman ng isang tali, mga 5 dahon lang. So, ito siya, nakakuha na ako dito ng 2. Tapos, tigda-2 din dun sa mga na yon, mga single po yun na puno dun sa. Tapos, dito sa maramihan, nakakuha din po ako dyan. So, hindi ko na kailangan bumili. Mahilig po kasi kami dito magsigang sa miso, like sa bangos, sa mga salmon, mga ganon, mga talakitok na pwedeng isigang sa miso. So, bibihira lang po kasi ang mustasa. Yes po, bibihira po dito sa amin may mustasa. Ang mas marami po dito kasi sa amin na binebenta is pichay po. So, hindi po ako sa pichay sa sinigang sa miso. Mas maganda po talaga yung mustasa. Yun po yun. So, sa kalamansi naman, tignan nyo po ha. Ayan So sa kalamansi naman guys, alam niyo ang naging problema ng kalamansi dahil sa sobrang init, medyo maliit po yung kanyang mga medyo maliit po yung kanyang mga bunga. Hindi po katulad ng mga nakaraan niyang bunga na wow, ang sarap ng hangin. Hindi po katulad ng mga nakaraan niyang bunga na ang lalaki. Pero yung dito sa kabila, medyo ganun pa din naman. Ganun pa din naman siya kasi nasa malaking drum nga kasi sila guys, so hindi sila ganun ito kasi nasa maliit lang, pero wag ka, grabe pa din ang bunga. Tapos yung nasa ilalim po ng aking camera, yung na po yung yung sanga sa bigat ng kalamansi at patuloy pa din po silang nagbubulaklak ang aking mga kalamansi. Wala namang guys walang problema ang kalamansi kahit na sobrang init. Yun naman po talaga kasi, ang gusto ng kalamansi, yung init. Mas gusto ng kalamansi yung naiinitan sila. Okay, yung mahangin na naman. So, ayun na naman yung aking camera. Okay, baka bumagsak ka, boy. Okay. Yun. So, dito sa ibaba, ito siya. Ayan yung nasa ibaba. Ang bigat niya na. Yung na siya dyan. Dahil sa bigat ng mga bunga niya. Grabe, ayan lang yan sila guys. Nakatago lang. Ayan Ang lalaki. Nakatago lang. Lahat ng mga bunga dito. Ayan. Nakatago lang yan siya. Akala mo naman parang takot na takot silang mapitas. Ayan Ayan. So, maano na yan sila guys. Kasalukuyan pang nagbubulaklak. Ayan. Ang nangyari dito sa aking kalamansi, na force sila, hinog. Ayan. Kasi sa sobrang init. Ayan nga po. Ayan. Medyo nagdilaw sila na kahit malilit. Pero alam nyo guys, na siya, tawag nito, pag pinisil mo, malambot. So, ibig sabihin, makatas na siya. Kasi ang kalamansi, kapag pinisil mo na medyo matigas pa, hindi pa yan siya masyadong makatas. Ito, kahit na maliliit siya guys, pero malambot. So, ibig sabihin yan guys, makatas na siya. Makatas na talaga siya. So, ayan. Ay, ang cute. Grabe naman yan. Ayan, di ba? Ang ganda tignan. So, excited ako guys na gusto ko makitang magbunga itong aking dragon fruit. Ayan, kita niyo po ba? Ang dami niya ng sanga. So, yan na lang po ang hinihintay ko na gusto kong magbunga at syempre pa po yung aking ubas. Ayan.
Kung napanood nyo po ito, kinalbo ko to siya guys. Ayan. Ayan, kasi sabi nga nila, kalbuhin daw dapat. So, parang wala namang nangyari doon sa pagkalbo ko. So, baka hindi pa talaga, hindi pa oras or hindi panahon na pa ng pagbunga ng ubas. So, ayan. Hintayin lang natin siya. Well, at least naman yung aking mga kalamansi dito, hindi po tumitigil sa pagbunga. Ayan. Ang dami! Ah! Nakakagigil silang tingnan. Ano po? O, yan o. So, okay guys, that's it guys for today's video ha, kasi gusto ko pa pong mag-save pa ng oras para gusto kong gawin dito ay magawa ko yung mga nais kong linisin dito, malinis ko pa po, pero hindi ko na po yun mai-share sa inyo, hindi ko na po syempre i-video yun. Gusto ko lang i-share sa inyo yung update ng aking mustasa at yung aking walang tigil na pagbunga ng mga kalamansi at yung aking mga ilang pananim dito sa aking third floor. Actually guys, hindi na siya ganun karami dahil nagbawas po nga ako ng aking mga halaman dito. So, hindi po katulad ng dati na punong-puno po talaga dito. Nahihirapan na po kaming gumalaw dahil yun nga po sa dami na ng paso na nakasalansan dito or nakakalat. Dahil nga sa mga kahit ano na lang ang naisipan kong itanim or ano na lang ang nakita kong halaman, gusto kong itanim. So, yeah, nagdesisyon ako na magbawas dahil gusto kong paluwagin. So, ito na nga siya, lumuwag nga. So, ayun. Yan yung ano ko dito na ayoko na muna po munang magdagdag ng mga iba pang mga pananim dito. Ang ano po niyan ay hindi na nga din po ako nagkakat or nagtatanim pa ng ibang mga ano ko dito. Like yung aking rubber tree, yan ang gusto kong padamihin. Kasi gusto ko po siyang ihilira dito sa pader na ito. Gusto ko po silang dito ilagay. Kasi si rubber tree, lumalaban po talaga yan siya sa init. So, yan ang gusto kong itanim dito sa aking third floor para kahit paano, hindi ganun kaano sa init. Kasi katulad ng sinasabi ko, palaban po si rubber tree sa init. Ayan, hindi katulad ng aking Green Orlando na parang nanamlay ako, na nanghina akong tingnan sila kasi nga po, wala na po kasi talaga ako mapaglagyan sa kanila wala na po ako mapagtaguan sa kanila kasi dito sa loob, puno na po andito na po yung mga ano namin sa ibaba, yung bang gamit namin sa ibaba, inakyat na po dito, like yung aking isang TV, yung aming speaker. So, nandito na nga po lahat. So, sumikip na siya, in short, sumikip po talaga mga washing machine dyan. So, nagbabawas po talaga ako. Yung akin nga pong tawag dito, yung aking bilite, actually nakalagay yan siya doon, hinang ko po siya, kasi nga po, takot din ako dahil baka masunog. So, hindi naman, palaban naman si bilite. Ipakita ko po siya sa inyo ha. Wait lang po, ito po siya. Nakahang po to siya sa gilid dito. Medyo madali lang naman siyang anuhin, gawa nga ng, syempre, medyo hindi pa naman siya ganun kakalakihan. Eto, ayan siya. Hinang ko po siya, pero wag ka. Lumapad si bilite. Ayan, O, diba? Ang tagal ko pong ang tagal ko po tong hinintay na lumaki. Ayan, lumaki nga siya, di ba? Ang tagal ko to siyang ang tagal ko siyang inalagaan, ang tagal ko siyang kinakausap lagi na, hoy, lumaki ka naman. Kasi guys, yung pagbili ko nito, ganito lang kalaki yung dahon niya, guys. Ayan, yung dilaw na yan, na dry na siya. Yan, ganyan lang kalaki talaga ang dahon niya, as in. Oo, natuwa na ako nung nagkadahon na siya ng ganito. Ganito nakalapad. So, wow, napapalapad ko na si bilite. Hindi ko aasahan na lapad pa pala siya ng ganito, guys. Ayan. Sabi ko nga dun sa pinagbilhan ko, sali alam nyo, magkano ko to siya binili? Hindi ako nagkamali, 350. As in, nasa maliit lang siya na paso. 350? Kung di ako magkamali, kung 4. Basta, alam niyo naman ang presyo ng bilite, di ba? Dati. Kung di ako magkamali, si bilite ko ay 2 years na. 2 years old na siya. Ito na yung edad niya. So, binili ko to siya, guys, sa Circle ng, hindi ko nga matandaan kung 4 or 350. Basta nasa mga ganong price siya. Sobrang liit. Tapos sabi ko dun sa pinagbilhan ko, mapalaki ko kaya siya? Sabi ko, mapalaki ko kaya yan? Sabi niya, ma'am, baka magulat ka po pagka naalagaan mo ng maayos yan, lalapad at lalaki yan. So,
He's right. Ayan. Oh, napalaki ko siya. Oh, napalapad ko yung dahon niya, guys. Diba? So, inano ko siya. Sinipti ko siya. Nilagay ko siya doon. Actually, hindi ko naman siya tinanggal sa ano eh. Hindi ko siya tinanggal sa paso. Nilagay ko lang siya sa may pangsabit na ano, na tawag nito, na paso. Para maihang ko siya. So, naisasabit ko siya doon, naililipat-lipat ko siya kasi takot nga po talaga ako. Alam natin na kung noon pa talaga ay sobrang mahal ni Bilite. Ngayon, mura na lang to siya ngayon eh. Pero, ang ganda pa din niya. Ang ganda pa din niya kahit mahal, kahit mura na lang siya, ang ganda pa din niya. Yan. Diba? So, may nakita nga po ako dyan sa daanan. Dito lang sa amin, dito sa malapit lang dyan lang. Nagpunta ako one time, nagtanong ako kung magkano yung, kasi naka-display, tapos may nakalagay na for sale yung kanilang Bilite, siguro mga ilang months na rin ang nakaraan. Nagtanong ako kung magkano yung kanilang Bilite, kasi feeling ko parang hindi na nila gusto, parang pinabayaan na nila. Sabi ko baka mura pa, dahil parang nandyan na lang siya, hindi ba sila takot na nakawin yan, ganun. So tinanong ko kung magkano, alam niyo po ba, kung magkano pa yung benta nila sa kanilang Bilite? 7,500. Sabi ko, mahal pa pala, mahal pa rin. Sabi niya, alam niyo po ma'am, kung yung ganyang kalaking Bilite, kung noon pa yan, yung panahon na yan, baka nasa 25 to 30,000 yan. Hindi, tama nga naman talaga kasi, oo, mga sa ganung presyo talaga yun siya. So, since nagmura na siya talaga, so nasa 7,500 daw po yun. So, sabi ko, hindi ko yun bibilhin. Sabi ko, hindi ko yun bilhin, hindi ko kaya yun bilhin. Sabi, hindi ko kaya yun bilhin. Ako na lang, pagtyagaan ko na lang yung aking Bilite, palakihin ko siya. So, ito na siya, di ba? Kahit paano, napaka-cute-cute. Ang dating cute ko siyang Bilite, ayan na siya, malaki na siya. I love my Bilite. Ayan, ang ganda. Yung thumbnail ko kaya to. Di ba? Ang ganda. Maganda siya. Di ba maganda siya? Ibalik ko na nga po siya. Ayan. So, ibalik kita dyan. Ayan. Hops. Yeah. Okay. Ay. Ayan. Ayan. Yan. Si Bilite. Yan. Sinasabit ko siya dyan. Tapos, kapag po ay mga siguro 1 week na nandyan siya, iikutin ko na naman siya. Iibang ano ko na naman siya, ihaharap ko siya na naman dito sa silangan kasi di ba alam natin ang halaman, naghahabol ng araw. So, ang mga dahon, kung saan yung may araw, doon yan, papaling. So, iniikot-ikot ko siya para even yung kanyang taas, hindi yung dito lang lahat. Kasi kapag dito lang lahat, ang pangit niyang tignan. Iba pa din yung naiikot-ikot mo siya kasi yung pagtubo ng halaman, dire-diretso lang. Ganun po ako mag-ano ng halaman na gusto ko ng dire-diretso. Like po itong aking Carabao head na ito, napagtsagaan ko po siyang iikot-ikot every time na, halimbawa, nakita ko siya na nagpaling na naman siya dito, ikutin ko na naman siya kasi para straight pa din yung kanyang pagtubo. Ayan po, tignan nyo po ito siya. Ito, ayan straight pa din po yung kanyang pagtubo. Hindi siya paling-paling. Unlike sa mga ibang ko dito, like si Carabao head ko guys, nahirapan ako yan siyang lagyan ng yung malaking kong Carabao head na yun, nahirapan akong lagyan siya ng PVC kasi paling-paling nga po, hindi ko siya nabigyan ng panahon para ikot-ikutin. So hinayaan ko lang siyang tumubo na tumubo, lumaki ng lumaki. Pero nakapaling po siya kung saan may bandang may init or may araw. So ayan, yan ang nangyari. Yan po yung aking tip sa mga naghahalaman na kailangan po ipaling-paling nyo po yung inyong mga ipaling-paling nyo po yung inyong mga halaman para hindi po siya hindi po siya one-sided lang. Hindi po siya one-sided lang na kung dito banda maraming dahon dito wala. Hindi po kailangan ipaling-paling nyo para even po yung nila, pagtubo, yung pagtaas nila. So ayun guys, so medyo napahaba-haba na at saka medyo parang lumalakas-lakas yung hangin at ako'y natatakot sa aking camera dahil baka
tumumba na naman ulit siya. So, that's it guys for today's video. Sana nagustuhan nyo po at may natutunan po kayo sa aking mga kaunting mga tips or mga kaunting nalalaman. Hindi man ako ganun ka-expert sa paghahalaman or sa pag-aaral sa mga halaman, pero sana po may natutunan din po kayo kahit paano. Okay, kung nagustuhan nyo po ang aking mga video, huwag nyo po akong kalimutang i-subscribe. Pindutin nyo na rin po ang notification bell po para updated po kayo sa aking mga upload pa pong mga video. Okay, ingat-ingat po tayo lahat. See you sa next video. Bye!